So, ayan, ito na yung ulam natin. Ayun, eh. So, samahan niyo akong kumain. Ayan. Solve na tayo dito. Ayos. Ayan. Yan yung mga kamis na ulam, oh. So, ayan, malapit na talaga maluto. Tikman natin. Ayos na ayos. Is a good day everyone. Ito, kauwi lang natin. Galing tayo sa trabaho at meron tayong gulay galing Pilipinas. Binigyan tayo kasi may kasama na ako na galing sa bakasyon. Nagdala ng mga gulay. Ito, binigyan ako ng ito, Ilocano, kabatiti, bunga ng malunggay, kalabasa, mangga. Nakain ko na ngayon isa. Kasi binigay ito ng isang araw at saka bunga ng saging na saba. Tapos ito, sili na panigang. Ang sarap pakbet to. So, samahan nyo ako. Ipapakbet natin to sa kamatis, bagoong at haluan natin ng kunting sahog. At ano to, ito yung namimiss ko rin na ulam na aking kinalakihan. Kasi nga, buhay namin nung bata ko. Buhay bukid, probinsya, mahirap lang. Kaya sanay ako sa gulay. So samahan niyo ako, ikaw rin ba ay kumakain ng mga ganito, ng gulay? Solve na to para sa akin pag naluto, pag napakbet. So, i-prepare natin. At ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. So, pa-support naman ang channel ko. Like, share, and subscribe. At let's go. At kay Maureen, salamat sa pagbigay ng gulay na to. So sabi ko, isang araw pa niya binigay ito. Kaso nga lang, wala akong time lutuin. At ito, lulutuin ko na. Baka masira. Sayang na din. Kasi ang layo ng pinanggalingan. At namimiss ko rin talaga itong mga ganitong ulam na gulay. So, naalala ko nga ba ng bata ko, sabi nila ito. Kasi nga, malunggay, di ba? Talaksan, in Ilocano. So, let's go. Samahan niyo ako at i-prepare na natin ito. Tama-tama to mamaya. Kasi bukas, trabaho na naman. Talagang yung buhay abroad. Buhay abroad. Akala nila napakasarap. Pero sa totoo, napakahirap buhay OFW. So, kailangan na talaga magtiis, magtyaga. Alang-ala sa pamilya. At buhay abroad ay isang napakalaking sakripisyo para sa akin. So let's go, samahan niyo ako at i-prepare natin ito. Dito ko na gagawin sa aking munting tinutuluyang kwarto, partition kasi nga may nagluluto sa kusina, tamang-tama na pagkatapos. Kasi nga, yung kusina, siyempre common yun. May kasama din kaming mga kumbaga, tenant, nagbo-boarding. Siyempre, nauna silang magluto. Tamang-tama yan, pag natapos sila, dire-diretso namin ako magluluto. Pakbet to, ang labas. At kahapon bumili na ako ng pansahog nito, tamang-tama. So mamaya samahan niyo akong kumain. Let's go. Samahan niyo ako at aking i-prepare na muna to. Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plant. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man? How many yesterdays are between us now? Yesterdays are between us now.
carried it all. Cobbling miles as we go. So, ito, nihanda na natin yung nilutuin natin gulay. Ito siya. Yan. So, okay na. Ready na lulutuin natin. Meron tayong konting sahog, kamatis, sibuyas. Ito yung bunga ng malunggay, kamote, kalabasa, tsaka yung kapatiti, patola. So, let's go. Lulutuin na natin para sa ganun makakain na tayo. Yan. Ito yung nami-miss ko rin na na ulam pang probinsya. Mga kinalakihan ulam sa probinsya. Mga gulay-gulay. Katalo na yan. So, ibisa natin. Spending the night Dixon. 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man. How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now? Carried it all. Cobbling miles as we go. Tingnan natin. A line at a time. So, tingnan natin. Sa ganun maluto. Swan song. Tama-tama lang yung mamaya. Pacham to. Pachamba. So, yung bagoong na lang nagdadala yan. Siyempre, mamamas natin pagkain na yan. Ginagawa man. So, mamaya rin. Tsaka ito. Madali lang maluto to eh. Yung patola. Hindi ko sana ihalo to kaso baka masisira. Tsaka yung siling panigang. Hindi raw umahang to. So, ayos na ayos mamaya. Lutuin muna natin bago natin ilagay yung natitira pang gulay. Ito, medyo luto na yung unang gulay na lagay natin. Tignan natin. Yan. So, pwede na natin ilagay yung yan pa yung halo. Ano ba? Dalawa. Ayos. So, pwede na natin ilagay itong sili. Yan. At saka yung patula. Sayang ka din to. Baka masira din eh. So, ayan. Halo natin. Pwede na tayong kumain maya-maya. Malapit na yan. So, malapit na maluto yung ulam natin.
tamis ng ganitong ulam, oh. Ayos. Check natin ulit. Ayun. Isang kulo lang yan, pwede na tayong kumain. So, yan. Halika at samahan niyo ako mamaya kumain. So, ayan. Ito na yung ulam natin. Ayun, eh. So, samahan niyo akong kumain. Ayan. Solve na tayo dito. Ayos. Ayan. Yan ang mga kamis na ulam, oh. So, let's go. Malapit na. Kunti na lang. At kakain na tayo. So, ayan. Malapit na talaga maluto. At tikman natin. Ayos na ayos. Yung siling luto na. Ayos, luto na. Yan, pwede na tayong kumain. Luto na yung ulam natin. Yan na. Silipin natin. Ayan, so okay na. Kakain na tayo. At medyo hapon na rin. Bukas, trabaho na. So, ito na. Luto na yung pinakbet natin at siya. Laki. At halika't kain na tayo. Ito na siya. Ayos, solve na ako dito. So, halika't samahan niya akong kumain. Ayos. Parang sa probinsya lang. Nalala ko talaga to. Ulam pamprobinsya. Pero napakalungkot kumain mag-isa. Kasi nga, kanya-kanya naman kami kasi dito. At bahala ka dumiskarte sarili mo. Katulad ko ito, itong malit na kwarto ko na to, partition. So ito lang yung routine ng buhay ko dito. Trabaho, uwi, magluto, kumain, konting social media, tulog, pahinga na naman, kinabukasan, pasok, pag day off, maglalaban ng damit. Yan ang talagang buhay. Pero isip ng mga iba, napakasarap buhay OFW. Hindi po totoo, hindi po lahat. Yung iba, tulad ko talagang nagsasakripisyo lang talaga. Kasi kailangan. Totoo yan, tanong nyo sa mga ibang OFW. Disclaimer lang po, hindi ko naman nilalahat, pero
Talagang ganyan. Ito, real talk. Kaya marami rin nasisirang pamilya. Kasi nga, isang OFW nalulungkot, na-attempt, gumawa ng hindi maganda. Kaya alam niyo na ibig kong sabihin. Yun, sira ang pamilya talaga. Okay, magalit ha, yung mga kapwa ko OFW, pero in reality, totoo yan. Pa-comment below kung mali ako. So sabi ko, hindi ko nilalahat, pero marami. At salamat pala ulit kay Maureen sa binigay mong gulay. Ito na siya. Yung kalabasa, ang ano bang tawag sa Tagalog? Sa Ilocano, nakintal. So, samahan niyo ako. Kain muna ako. Tapos mamaya, magkwentuhan muna tayo. At saka yung sa nabanggit ko na buhay OFW, talagang mahirap, sakripisyo. Kaya kayo, kung mayroon kayong mga magulang, kapatid, pinag-aaral kayo, mag-aaral kayo mabuti. Kasi dito sa abroad, hindi pinupulot ang pera. Dugot pawis isang OFW yan. Sakripisyo. Bago yung matanggap. Kaya lang sabi ko, mga mahal nyo sa buhay, kumustahin nyo sila at pangalagaan nyo yung mga perang pinapadala nila. Kasi tulad ng sabi ko, napakahirap maging isang OFW. Sakripisyo talaga yan. So, paano? Pa-comment below. Mga kabayan ko sa anong panig ng mundo. Mga kabayan ko sa Pilipinas. Isang maganda at mapagpalang araw sa lahat. At kain muna ako. Pa-comment below. Sana supportan nyo ang channel ko. Pa-like, share, and subscribe. Ano lang to, ginagawa ko lang as libangan, pastime. Nag-upload ako paminsan-minsan kung may time kasi nga doon sabi ko ginagawa ko lang to as libangan. At saka limited lang kasi yung pwede mong ano dito i-content. Siguro in the future pag nag-forward na tayo sa Pilipinas, marami tayong pwedeng i-content. Kasi sa Pilipinas, dyan sa atin, paglabas mo lang, marami kang pwedeng i-content. Unlike dito, mahirap. Hindi ka basta-basta pwedeng mag-video, mag-picture dyan, kung saan-saan. Kasi andito tayo sa Muslim country, Middle East. Kung ano man ang alituntunin nila, dapat natin sundin. Spending the night in Dixon. 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man. How many yesterdays are between us now? How many yesterdays
between us now. We carried it all. So, paano? Solve na tayo. Tapos tayong kumain. Salamat. At, you know, pero marami pa to. Ilagay ko na lang sa net. Alamigin ko muna para hindi masira. Tapos, pangat-pangat na lang. Pangalawang init. Kung gusto kong kumain ulit, kuha na lang ako ng iinit ko. Pangatlong init. Iyan talaga ang buhay. Bilang isang OFW. Diskarte mo na kung paano mo makatipid para sa ganun makaipon ako konti. Pero kung minsan bihira rin ako nagluluto eh. So pag gusto ko lang, kasi minsan bumili na ako ng luto sa mga restaurant. Halimbawa, yung kalahating manok, minsan, depende sa laki, hinahati ko 3 o kaya 2. Tapos, pag nilagay ko na lang sa rep, yun ang pabilisan. Tapos, hindi rin ako nawawalan ng itlog. Kada magsaya ko yan, mayroon na itlog yan. Back up, pinakamadali. Kasi minsan, sa umaga, tinalawan akong kumain eh. Itlog, tapos 2 pirasong tinapay. Pwede na, katalo na. Kapag nagabuan ng oras, ganun ang ginagawa ko. So, paano? Maraming salamat sa iyong pagsama at mga kababayan, mga kakitulog. Sana supportan nyo ang channel ko. At someday, mas marami tayong may vlog sa Pilipinas. Unlike dito. Ito ang ginagawa ko lang libangan, tulad na sabi ko, pampatanggal ng homesick, boring. Kasi kailangan natin magtiyaga para mawala yung homesickness natin. Yung ginagawa ko. Mag-video, kahit alam ko na hindi maganda yung video, hindi quality, kasi nakulang pa tayo ng gamit. Pero okay lang. At saka maging remembrance na lang natin to someday pag uwi na tayo ng Pilipinas. So, paano? Maraming salamat ulit. Mga kababayan, mga OFW, mga kababayan ko sa Pilipinas, isang maganda ulit at mapagpalang araw sa inyong lahat. Have a nice and great day to all of you at kita-kits sa masunod kong video.